Ang pagharap sa kanya ay magiging madali lang naman pala mga Katoon Fam. Nagulat naman si Eho nang makita niyang ginapos na pala ni NA ang kanyang mga paa. At kasabay pa nito ang mabilis na paglitaw ni NA sa likod niya mga Katoon Fam. Nakahanda ng tagpasin ang kanyang buhok. At ganun na nga, kaboom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa school. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome back mga Katoon Fam! Bago tayo magsimula, mag-recap muna tayo sa nakaraang kabanata. Nakilala natin ang ating bida na si Yoon Ha-jin, isang 17 years old na estudyante ng Hankook High School na nakatakdang mamatay. At ang susundo sa kanya ay si NA, isang Grim Reaper. Subalit sa bawat oras na nakatakdang mamatay ang ating bida, lagi na lang may isang misteryosong babaeng humahadlang at nagliligtas kay Ha-jin. Dahil hindi nagagawa ni NA ang kanyang trabaho, nagpasya siyang igapos ang misteryosong babae gamit ang kanyang spell upang hindi na ito makialam pa sa kapalaran ng ating bida. Subalit nang malapit nang mahulog si Ha-jin sa hagdan, saka naman dumating ang misteryosong babae at nagawa nitong iligtas si Yoon Ha-jin. Matapos nito, opisyal na nagkakilala si Ha-jin at ang misteryosong babae, si Eho. At nang umalis sandali ang ating bida, iyon din ang pagkakataon ni Eho para harapin si NA, ang Grim Reaper na hindi dapat nakikita ng mga ordinaryong tao, at tanungin ito kung bakit nga ba siya sinusundan. Kaya naman alamin na natin mga Katoon Fam, magkakasabunutan ba ang dalawang babae o madadaan kaya ito sa magandang usapan lang? Tara na, let's go! Magsisimula ang kwento natin sa nagugulat pa rin si NA. Matapos marinig niya ng direkta ang tanong ni Eho, napaisip siya kung paano ba siya nakikita ng babaeng ito dahil ordinaryong tao lang naman ito dapat. Subalit mas lalo pa siyang nagulat nang mapansin niya ang isang bagay na nagliliwanag sa dibdib ni Eho. Dahan-dahan niyang na-realize na ang nakikita niya ay isang orb. Ngunit dahil abala siya sa pag-iisip, hindi na niya naiwasan ang napakabilis na paglapit ng kamay ni Eho sa kanyang mukha mga Katoon Fam. Kaya naman, BAM! Isang literal na facepalm attack ang tumama kay NA at nagpayanig pa ng buong gusali mga Katoon Fam. Nagulat naman si Eho sa kanyang sariling lakas. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang magagawa niya. Natataranta siya sa kanyang isipan at sinabi sa sarili niya na hindi niya ito sinasadya. Gusto lang naman niyang itulak ng konti si NA dahil kanina pa itong lumalapit na may masamang intensyon sa kanila. Matapos nito, nag-aalalang tinanong ni Eho kung ayos lang ba si NA at kung hindi pa siya patay. Subalit nawala ang pag-aalala niya at napalitan ng pagkagulat dahil isang tawa ang sumagot sa kanyang mga tanong mga Katoon Fam. Kasunod pa nito ang malakas na halakhak ni NA na nagbigay naman ng takot sa nagugulong si Eho dahil ang inaakala ni Eho ay nasisiraan na ng bait si NA dahil sa lakas ng pagkaumpog ng kanyang ulo sa ginawang pagtulak ni Eho. Subalit isang maaliwalas na mukha ni NA ang nakita ni Eho, kasabay ng pagsasabi ni NA sa masayang boses na salamat daw dahil naiintindihan na niya mayon na hindi talaga ordinaryong tao si Eho. Nagtataka naman si Eho at tinanong kung ano bang ibig sabihin niya sa sinasabi niya mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagpapalabas ni NA ng kanyang sandata kasabay ng pagre-recite niya ng kanilang patakaran. Ayon sa batas ng Grim Reaper, Article 1, ang isang Grim Reaper ay hindi dapat manakit ng tao. Dagdag pa ni NA habang nagmaterialize na ang kanyang magic sword since hindi naman tao si Eho, ang pagharap sa kanya ay magiging madali lang naman pala mga Katoon Fam. Nagulat naman si Eho nang makita niyang ginapos na pala ni NA ang kanyang mga paa. At kasabay pa nito ang mabilis na paglitaw ni NA sa likod niya mga Katoon Fam. Nakahanda ng tagpasin ang kanyang buhok. At ganun na nga, kaboom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa school mga Katoon Fam. Habang bumibili ang ating bida ng pagkain, narinig niya ang pagsabog at napatanong sa sarili niya kung ano ba ang tunog na yon. Lumipat na ang esena sa labas ng school at dito sa gitna ng kagubatan, makikita si Eho na nakasandal sa isang bato, nanghihina at sugatan dahil sa pagkatilangko niya mula sa atake ni NA. Habang dahan-dahan lumalakad si NA papalapit sa nanghihinang si Eho, nagsalita si NA. Tambak na raw ang trabaho niya at minamadali pa siya ng kanyang senior na tapusin ang isang trabaho na hindi naman talaga originally sa kanya. Kaya naman parang sasabog na raw ang ulo niya sa stress mga Katoon Fam.
Kasunod nito, itinutok niya ang kanyang magic sword kay Eho at tinanong kung bakit pa ito nagsasayang ng oras sa pagprotekta sa ating bida. Dahil sa tanong na yon, biglang naalala ni Eho ang masasayang sandali nila noon ni Hajin nung magkasama pa sila. Matapos ang maikling alaala, biglang tumalsik sa ire ang espada ni In-A. Kasunod nito ang mabilis nitong bagsak at pagtusok sa lupa na nagbigay ng pagkakataon kay Eho, mga Katoon Fam. Habang nagugulat si In-A sa nangyari, dahan-dahan tumayo si Eho kasabay ng pagsasabi na malas naman talaga ni In-A. Dugtong pa ni Eho habang gumagamit na siya ng kanyang spell, sa lahat ng lugar na maaari siyang ihahis, dito pa talaga sa kagubatan, mga Katoon Fam. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. At ganun na nga, natulala na lang si N.A. habang napakabilis na dumami ang mga vines na nagsulputan at pumulupot sa kanyang katawan. Kaya naman isang malakas na pagtiling ang umalingaw-ngaw sa kagubatan, mga Katoon Fam. Matapos nito, lumipat na ang eksena sa school at dito, nagmamadaling tumakbo si Eho pabalik sa kanilang classroom. Subalit nang dumating siya roon, wala na siyang naabutan ng mga estudyante. Malungkot na napaisip si Eho, mukhang tapos na raw ang klase nila at sa tingin niya, umumi na rin si Hajin, mga Katoon Fam. Subalit bigla siyang napatigil nang may naramdaman siyang malamig na bagay na dumampi sa kanyang pisngi. Kasunod nito ang pagtatanong ni Hajin kung saan ba nagpunta si Eho. Nag-aalala raw ang kanilang mga classmates sa kanya dahil sa pagsabog kanina, mga Katoon Fam. Natataranta namang nagtanong si Eho kay Hajin kung bakit hindi sumunod ang ating bida sa kanilang mga classmates. Sumabot naman si Hajin, susunod na sana siya, kaso nakita niya si Eho na bumalik sa classroom nila. Kasunod nito ang pagsasabi ng ating bida na iunat na ni Eho ang kanyang mga kamay. Ginawa naman ito ni Eho at kasunod nito ang pagbibigay ng ating bida ng mga pagkaing binili niya kanina, mga Katoon Fam. Nagpasalamat ang ating bida kay Eho dahil sa pagligtas nito sa kanya kanina nang malapit na siyang mahulog sa hagdan. At dahil sa ginawa ng ating bida, namula naman ang tenga ni Eho sa kilig, kasabay ng pagsasabi niyang nagustuhan niya ang binigay sa kanya ni Hajin at mag-e-enjoy raw siya dito, mga Katoon Fam. Nagulat naman si Eho nang biglang lumapit ang mukha ng ating bida sa kanyang mukha. Napansin ni Hajin ang sugat sa pisngi ni Eho at tinanong niya ito kung nasaktan ba siya, mga Katoon Fam. Dahil sa sitwasyon nila, natataranta na naman si Eho habang sumagot na okay lang naman siya at ang sugat sa kanyang pisngi ay nakuha lang niya kung saan. Dahil dito, nagsalita ang ating bida at sinabi na huwag muna umalis si Eho habang kinukuha niya sa kanyang bulsa ang gamot at ilang adhesive bandages. Nagpasalamat si Eho sa ating bida nang matanggap niya ang mga ito at nagtanong kung lagi ba talagang nagdadala ng medical supplies si Hajin? Sumagot naman ng ating bida at sinabi na oo dahil lagi raw siyang nasusugatan noon pero okay na siya ngayon kaya parang naging gawin na lang niya ang pagdadala ng mga iyon, mga Katoon Fam. Nagsalita naman si Eho na wala siyang dalang salamin kaya hindi niya maipahid ng tama ang paglalagay ng gamot sa kanyang sariling sugat. Dahil dito, nag-alok si Hajin na siya na lang ang maglalagay at lumapit naman si Eho sa kanya, mga Katoon Fam. Habang nilalagyan ni Hajin ng gamot ang sugat ni Eho, napansin ng ating bida ang mga mata ni Eho. Napaisip siya. Habang tinitignan niya ang mga mata ni Eho ng malapit, masasabi niyang napakalinaw ng mga ito. At parang katulad ng mga mata ng isang taong kilala niya, mga Katoon Fam. Matapos nito, nagpaalam na ang ating bida kay Eho. Sinabi niyang mag-ingat ito sa pag-uwi at magkita na lang ulit sila bukas sa school. Habang pinagmamasdan ni Eho ang ating bida na papalayo, naalala naman niya ang panahon na kasama pa niya si Hajin, mga Katoon Fam. Umiiyak ang ating bida sa alaala at pinapatahan siya ni Eho sinasabing huwag na siyang umiyak dahil sa wakas malaya na siya. Subalit nagdadalawang isip pa rin ang ating bida. Ayaw niyang iwan ng mag-isa si Eho. Kaya naman hinawakan ni Eho ang kamay ni Hajin at sa malambing na boses sinabi niyang huwag nang umiyak dahil kahit hindi na siya maaalala pa ni Hajin, patuloy pa rin niyang aalalahanin ng ating bida. Nakakaiyak naman talaga ang part na ito, mga Katoon Fam. Change of scene na tayo, mga Katoon Fam, at balikan naman natin si N.A. Sa kagubatan pa rin siya at maririnig ang ring ng kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang senior. Kasunod nito, ang biglang pagbitak ng lupa mula sa lakas ng kamay ni N.A., mga Katoon Fam. Nang masagot na niya ang tawag ng kanyang senior, tinanong siya kung nagawa na ba niya ang trabaho. Humingi siya ng tawa dahil hindi pa niya ito nagagawa at nag-request ng extension sa trabahong iyon.
At habang inaalis niya ang mga vines na pumulupot sa kanya, matibay niyang sinabi sa kanyang senior, makukuha niya ang kanilang target sa loob ng 1 linggo. At doon natatapos ang ating ikalawang kabanata, mga Katoon Fam. 1 linggo lang ang binigay ni NA sa sarili niya at siguradong hindi siya titigil. Kaya naman abangan ang susunod na kabanata para malaman kung ano pa ang naghihintay sa ating mga bida. Hanggang sa muli, mga Katoon Fam! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.